Alright, magandang araw sa lahat ng mga Pilipino saan mang sulok ng mundo. Ito ang Kabirada Lance Channel at ako si Lance. Pag-usapan natin ngayon ang dapat nating iboto, lalong-lalo na tayong mga Duterte supporters. Ito ang mga kandidatong dapat nating iboto para ating ma-save itong ating konstitusyon na balak galawin ng mga taga ah, Tamba Group, di ba? Ito ang ating dapat suportahan para ating isave talaga ang ating konstitusyon. Ang PDP Laban Senatorial Candidates. Ito, pag-usapan natin itong mga kandidatong ito. Ito na. Senator Bongo, Christopher Bongo. Ito ang isa or number one nating iboboto ngayong 2025 senatorial election. Bakit? Si Senator Bongo lamang ang nakipaglaban para sa kalusugan, lalong-lalo na sa PhilHealth. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi na ipagtanggol niya dahil ang kapangyarihan ngayon ay nasa Congress. Ang Congress ngayon na pinumunuan ni Tambaloslos or ni House Representative Speaker Martin Romualdez ang may hawak ng budget ng buong bansa ayon kay VP Sara. Okay, next, Senator. Ito, ikalawa, itong si Ronald Bato de la Rosa. But before anything else, no, before I forgot, hihiramin natin itong video na ito na ginawa ni BPS Tayo. Shout out kay BPS Tayo. At sana naman, madam, ay pagbigyan nyo kami at hiramin namin ang iyong video. Okay, patuloy natin. Senator Bato de la Rosa na ngayon ay ginigipit. Hindi lang siya kung hindi pati na rin si Senator Bongo. Ginigipit ngayon ng administrasyon at binigyan ng sakit ng ulo. Ginigipit ngayon at siniraan ng tungkol sa drug war nung nakaraang administrasyon. Si Senator Bato de la Rosa ay nag-iisang nakipaglaban at porsigidong sinuportahan ang kagustuhan ni dating President Rodrigo Duterte na sawatain ang droga at ipatupad talaga ang war on drugs nung nakaraang administrasyon. Kaya dapat nating iboto ito dahil napakaseryoso itong magtrabaho at ang kapakanan ng karamihan ang kanyang iniisip. Okay, next. Ito na naman si Congressman Rodante Marcolita, ang magaling na abogado, magaling na kongresista at matagal na sa trabaho. Nasa 15th or 13th Congress pa ata ito or ano na tayo ngayon? Nasa 19th Congress. Nasa kanya na lahat ang experience kung paano maggagawa ng batas at kitang-kita naman natin kung nasaan siyang panig para sa mga dinis. Kailangan nating iboto itong si Congressman Rodante Marcolita, ang nag-iisang kumakampi at tumatayo laban kay VP Sara noong kasagsagan ng pag-imbestiga doon sa confidential funds na di umano'y nilabag daw ni VP Sara at may mga anomalya. At dapat nating iboto itong si Rodante Marcolita dahil kitang-kita naman natin kung ano ang kanyang stand. Nasa tama po ang kanyang mga ipinaglalaban. Okay, next.
Ito, si Attorney Vic Rodriguez. Si Attorney Vic Rodriguez po ay dating kaalyansa ng, Uniteam. Uniteam na ginagawa ni BP Sara at ni Bongbong Marcos. Itong si Attorney Vic Rodriguez, napakatindi ang kanyang paninindigan. Dahil ang sabi niya, magkakasama sila dati ni Bongbong Marcos sa kadahilanan at gusto nilang makatulong sa kapwa at may plano sila na para umangat ang ating bansa, ngunit sa kasamang palad, si Bongbong Marcos ay nagbago. At parang nadiktahan na ng kanyang asawa at nadiktahan na rin ng kanyang pinsan na speaker na si Martin Romualdez. Kaya ang kadahilan ni Atty. Vic Rodriguez dito kung bakit siya ay lumayas doon sa panig ni Bongbong Marcos dahil nakita niya ang mga katiwalian at tataliwas na ito sa kanilang mga pinaglalaban noon ng kanyang kaibigan na si President Bongbong Marcos. Kaya mga kadides, isali natin itong si Atty. Vic Rodriguez sa ating mga susuportahang senador ngayong 2025. Pastor Apollo C. Kibuloy. Samot-saring isyu ang pinupukol dito sa butihing pastor ng QGC. Kitang-kita naman natin na wala siyang linabag na batas. Bagkus kanya pang ang kanyang ginagawang kongregasyon na ang QJC ay nasa mabuti na mga kalagayan at umasinso pa sila. At kitang-kita natin kung ano ang kanyang ginagawa sa QJC, pinalago at ginawang mga mabuting tao ang kanyang mga membro. Kita naman natin nang linusob ang QJC sa pamumuno ng itong administrasyong ito, wala namang ibang gumagawa nito, di ba? Kung hindi, ang utak talaga dito ay ang gobernong bangag. Kahit kita naman natin na labag sa batas ang ginagawa ng mga pulis at namumuno nito, ay hindi nila nirespeto ang karapatan ng QGC at ng pastor na hindi naman ito kasali sa gobyerno dahil state and church is separate talaga. Pero anong ginagawa ng mga tauhan itong si Tambaloslos? Ginipit, inaabuso ang karapatan ng mga taong nasa simbahan. Sa simbahan ng QGC na pinumunuan nitong butihing pastor na si Pastor Kibuloy. Mabuti sigurong igawin natin itong senador para naman makatulong itong si Pastor Kibuloy para tulungan niyang ayusin ang ating gobyerno na walang kurap. Kitang-kita naman natin na kung kurap pa talaga itong si Pastor Apollo Kibuloy, kinamkam niya ang pira ng kanyang simbahan. Pero bakit niya kakamkamin? Wala naman siyang pagbibilinan. Hindi naman siya naman ay binata. Na, di ba? Isipin nyo na lang. Si Pastor Kibuloy ay binata, walang anak. Sino ang magmamana kung ito ay kurap pa talaga? Di ba? Ang ginawa niya, pinaganda niya ang QGC. Binigyan ng mabuting trabaho itong mga miyembro. Organized talaga ang QGC sa pamagitan nitong taong ito. Hindi mo matawag na kurap. Bakit kukurapin niya ang pera? Nasa kanya na lahat. Kakain na lang siya. Ano pang gagawin niya? Kainin niya ang pera. So yun, nag-conclude sa aking isipan bakit ito
magkukurap. Bakit? Oh, di ba? Ibig sabihin, isa itong mabuting leader. Ha? Kung ito'y mananalo bilang isang senador, walang kurap na mangyayari. Walang pamilya eh. Ano pang gagawin niya sa pira kung kukurakutin niya? Di ba? Kaya, dapat nating iboto at ipapanalo itong si Pastor Apollo C. Kibuloy. Okay, next. Attorney Jimmy Bundok. Naalala nyo ba itong si Attorney Jimmy Bundok? Isang singer at advocate ng napakaraming magagawang kabutihan sa ating lipunan. Although ito, isang singer at abogado, wala naman tayong masasabing masama sa kanya at ibig sabihin ito'y inendorso ni President Duterte at pinagkatiwalaan ni dating Pangulong Duterte. Ibig sabihin, nasa kanya ang katangian para maging senador. Okay, next. Attorney Lambino. Kagaya rin ni Attorney Jimmy Bundok, walang bahid na korupsyon, walang bahid na anumang hindi kagandahan na mga asal o ginagawa sa ating gobyerno at ating lipunan, ini-endorso ni President Duterte. Ibig sabihin, karapat-dapat din itong maging senador para makatulong na ating dipinsahan ang ating konstitusyon. Wala na tayong ibang magagawa dito kung hindi dipinsahan natin ang ating konstitusyon at kung sino man ang endorso ni President Duterte, dapat nating suportahan na mga DDS. Attorney JB Hinlo. Kagaya rin ni Attorney Jimmy Bundok at Attorney Lambino, ini-endorso ni President Duterte dahil sa nakita ni President Duterte na karapat-dapat itong maging senador at pwedeng makatulong sa mga tao at sa mga Duterte na pipigilan ang paggiba ng ating konstitusyon. Philip Salvador, isang artista at matagal na itong kaibigan ni President Duterte long time ago, di ba? Si Philip Salvador, matagal ko na itong nakikita na palaging nasa Davao City, palaging dumadalaw kay Mayor pa noon si Duterte since 90s pa. Kaibigan na ito ni President Rodrigo, ex-Mayor Duterte. At sa balita ko pa noong college pa yata ako or high school, gusto niyang bigyan ng gawan ng pelikula ang buhay ni President Duterte. Ngunit sa kasamang palad dahil siguro ayaw ni PRRD na ipagmayabang yung kanyang buhay, kaya hanggang sa ngayon ay hindi pa rin niya, wala pa rin siyang go signal para bigyan ng pelikula, gawan ng pelikula ang buhay ni President Duterte. Pero kilalang kilala natin itong si Philip Salvador na lumalaban sa mga korupsyon, lumalaban sa kasamaan, sa droga, ng katabi siya ni President Duterte. Dahil kung hindi pa ito kaibigan ni Duterte, kung hindi ito gusto ni President Duterte, ayaw niya itong magiging kaibigan, di ba? Pero dahil may tiwala si President Duterte dito, sana naman bigyan din natin siya ng pagkakataon na magiging senador. Ibuboto natin siya sa 2025.
So, yun, no? Yun ang mga pinagkakatiwalaang kandidato ni President Duterte sa ilalim ng PDP Laban. Sana naman ang lahat ng mga DDS, kahit hindi DDS, kahit na yung nasa kabila, di ba? Magmuni-muni tayo at isipin naman natin ang ating future, lalong-lalo na sa future ng ating mga anak, na ang ating dating Pangulong Rodrigo Duterte ay walang ibang iniisip kung hindi mapapabuti ang kinabukasan ng ating mga kabataan. Kaya ginagawa niya ang lahat at kitang-kita naman natin ngayon na sinisira talaga ng administrasyong ito ang kinabukasan ng bayan. Dito na tayo sa mga taong gustong baguhin at gustong umasinso ang ating inang bayan, ang Pilipinas. 'Di ba? So sana naman ay suportahan natin sila. Suportahan natin si Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa, si Atty. Bec Rodriguez, sila si Congressman Marcoleta at ang iba pang nasa list ng kandidatura, pagkakandidato, pagkasenador sa ilalim ng PDP Laban na sinuportaan ng ating dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para din ito sa atin, mga Pilipino. Maraming salamat at magandang araw. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, paki-subscribe naman. At kung may masasabi kayo dito sa aking ginawang video, paki-comment dyan sa ibaba at pag-usapan natin. So, gano'n na lang. Magandang araw at bye-bye.